O ano, kaya pa? Grabe ka rin ano? Dig mo pa itong mga tropa ko pagdating sa inuman eh. Tignan mo itong si Topper. Bagsak na oh. Ito namang si Eman. Isang round na lang ang itatagal niyan. Wala! Mahina ang kalaban. Ikaw, tatagal ka pa ba? Baka hindi mo na rin kaya. Pwede ka lang umuwi. Ibahin mo ko. Hindi ako katulad ng mga mokong na yan. Kayang-kaya kitang sabayan kahit ilang round pa yan. Pinagsasabi mo. Bakit parang double meaning ka dyan? Ikaw lang nag-iisip niyan. Green-minded ka kasi. Pero pwede rin naman kung yan ang gusto mo eh. Ready ako dyan sa mga ganyang klaseng bakbakan. Anytime, anywhere. Yak! Kadiri ka! Tigilan mo nga ang kabastusan mo. Tumagay ka na lang. Kung makayak ka naman, nagpapakatotoo lang yung tao eh. O sige, inom na nga lang ulit tayo. Kalahati pa tong laman ng bote oh. Shot pa! Sige na nga, basta ikaw, malakas ka sa akin eh. Ikaw ha, pansin ko ha, kayo na ka pa masipag lagyan ng baso ko. May balak ka sa akin no, umamin ka. Ha? At ako pa talagang may balak? Eh ikaw nga tong kanina palagay ng lagay sa baso ko eh. Baka ikaw may gustong chancingan ako. Ano, tama ako di ba? Gusto mo no? Kapal, hindi kaya. Bakit naman kita pagpabalakan? Hindi naman kita boyfriend. Kunwari ka pa. Ikaw nga tong may gustong gawin sa akin. Pakitanggal ng kamay mo sa bewang ko. Akala mo ba hindi ko napapansin? Pasimple ka rin eh. Oo na, sige na. Ito naman eh, hindi na mabiro. Amin na ako. May balak nga ako sa'yo. Pwede ba? Pwede naman. Yun eh kung boyfriend na kita. Hindi pa ba tayo? Ang tagal ko na nagpapahaging sa'yo pero hindi ka naman makaramdam. Manhid ka naman yata eh. O pinapaasa mo lang talaga ako. Ako lang bang nag-iisang pinapahaginan mo? Famous ka pa naman sa campus. Hindi nawawala ng babaeng umaaligid sa'yo. Gusto mo lang yatang isali ang pangalan ko sa mga babaeng nakuha mo na. Para may pagmayabang mo sa mga kaibigan mong wala namang binatbat sa inuman. Uy, hindi ah. Sino nagsabi niyan? Naninira lang yun. Narinig ko pa nga na playboy ka raw at two-timer pa. May chismis din na may sugar mommy ka pangaraw na nagsusustento sa'yo. Sino ba naman ang babaeng makakampante sa'yo kung ganyan ang reputasyon mo? Ano? Sugar mommy? At saan mo naman ako yung chismis na yan? Hindi ko kailangan ng sugar mommy. Yan may kaya naman ng pamilya ko. At mas lalong hindi ako playboy at two-timer. Sadyang marami lang talagang babae nagkakagusto sa akin. Sila mismo ang habol ng habol sa akin at nagpapakita ng motibo. Ang haba naman pala ng buhok mo eh. Di ikaw na. Marami lang talaga naninira sa akin. Palibasa mga insecure sa gandang lalaki ko. Paano ba naman? Nasa akin ang lahat ng katangiang gusto ng mga babae. Gwapo, matalino, may kaya sa buhay, mabait, gentle, caring. Bukod pa dun, magino rin ako kahit medyo bastos. Ano? Ang presko mo. Nahiya naman ang balat ko sa kapal ng mukha mo. O bakit? May sinabi ba akong hindi totoo? Ano? Di ba wala? Masama na pala magsabi ng totoo ngayon. Hangin! Pakipatay nga ng aircon, please. Mahirap bang tanggapin na may perfect male specimen na katulad ko? Tanggapin lang ang katotohanan na ganito talaga ako pinanganak. Nasa akin na ang lahat. Ikaw na lang ang wala pa. Kaya para makompleto ako, pwede bang makuha ng matamis mong oo? Ayaw pa nga. Hindi ka nga nanligaw eh. Hindi mo ako ganun kadaling makukuha. Magdusa ka muna. Grabe ka naman sa akin. Isa si Rico sa mga kaklose kong lalaki. Sa iisang university lang kami nag-aaral. Ngunit magkaiba lang kami ng kursong kinukuha. Psychology ang sakin at engineering naman ang sa kanya. Naging malapit kami magkaibigan dahil sa pareho naming hilig. Ang uminom. Basta alak na ang pinag-uusapan, present kami lagi.
Nasa gitna kami ng isa na namang inuman session, kasama ang ilan sa mga kaklase at kabarkada namin. Nakailang oras na rin kami, kaya marami sa mga kainuman namin ang tumba na sa mga pwesto nila, habang ang iba naman ay naggrupo-grupo na sa mga sulok-sulok ng bar kung nasan kami. Kami na lang ni Rico ang kahit papano'y nakakapag-isip pa ng tama, kahit na marami nang nainom. Mataas ang alcohol tolerance ko dahil praktisado na ako. Junior high pa lang kasi ay nakatikim na ako ng alak. Batid ko na may gusto sa akin si Rico. Inaamin ko na nakakaramdam ako ng kasiyahan sa atensyong ibinibigay niya sa akin. Pero hindi ako sigurado kung totoo nga ang nararamdaman niya para sa akin. At hindi simpleng tawag lang ng laman. Kaya naman kahit na gusto ko rin siya, iniiwasan kong lumalim ang damdaming yun. Sa takot na masaktan lang ako. Gayunpaman hindi ko maiwasang sumabay ng landi sa kanya. Sa tuwing nakakainom kaming dalawa. Maya-maya dumating si Ate Cecil at umakyat sa ulo ang dugo niya nang madatnan kami sa ganong kalagayan. Sa paningin ng isang nasa 30 anyos na public school teacher na katulad ng ate ko, nakaka-high blood nga siguro na makita ang nakababata niyang kapatid, nakabilang sa isang malaking grupo ng mga kabataan na naglalasing sa bar. Lalo na't halos puro lalaki ang kasama. Hindi ko agad napansin ang pagdating ni ate. Dahil kay Rico pa rin nakatuon ang atensyon ko. Kaya naman tiimbagang at mabibigat ang mga hakbang niya kaming nilapitan. Naramdaman ko na lang na may humatak sa braso ko. Kaya napatayo ako sa kinauupuan ko. Nakaramdam ako ng bahagyang pagkahilo. At ilang segundo pa ang lumipas bago ko nakilala kung sino ang humatak sa akin. Mabel, wala ka ba talagang kahihiyan? Halos kumandong ka na sa lalaking to sa sobrang dikit nyo. At ano ba yung ayos mo ngayon? Amoy alak ka na naman sa dami ng nainom mo. Ay naku, pinapakulo mo talaga ang dugo ko sa mga asta mo eh. Anong? Sino ka ba? Ano sa tingin mong ginagawa mo? At ganyan ka magsalita kay Mabel? Ate Cecil? Anong ginagawa mo rito, ate? Ano? Ate ka ni Mabel? Ako ang dapat magtanong sa'yo niyan, Mabel. Ano sa tingin mo ang ginagawa mo, ha? Hindi mo ba alam na kanina pa kami ni Itay nag-aalala sa'yo? Mabagal ang proseso ng lango kong utak sa mga tanong ni Ate Cecil. Kaya hindi agad ako nakasagot. Alam mo naman nakagagaling lang niya sa sakit at kailangan pa ng pahinga. Kaya hindi siya pwedeng mapagod at ma-stress. Pero ano na naman tong ginagawa mo? Pinag-aalala mo na naman siya. Dahil anong oras na pero wala ka pa rin sa bahay. Ate, sorry. Nalowbat kasi yung phone ko kaya hindi ako nakapag-text. Nawala na sa isip ko ang oras. Mabel naman, ano pang silbi ng mamahalin mong cellphone kung hindi mo man lang gagamitin para tawagan kami o i-text tungkol sa kalagayan mo? Kung hindi pa kita hahagilapin kung kani-kanino, hindi ko pa malalaman na nandito ka, heto at naglalasing na naman. Sorry na, Ate Cecil. Pero please lang, huwag ka mag-iskandalo rito. Huwag mo naman akong ipahiya sa mga kaklase ko. Nakinig naman si Ate Cecil. Dahil napansin niya rin ang mga matang nanonood sa amin. Huminga siya ng malalim at pilit na kinalma ang sarili. Okay, sige. Sa bahay na natin ito ituloy. Halika na, Mabel. Naghihintay pa sa labas ang tricycle ni Kuya Berto. Ako na lang po maghahatid sa inyo ni Mabel, ate. Huwag mo ako maate-ate! Hindi kita kaano-ano! Ate, Tama na, Mabel! Maikli na lang ang pasensya ko. ate, Mabel, ano ba? ate, nasusuka ako. Hindi ko na nakayanan ang hilong nararamdaman ko. Napayuko ako at nagsimulang magsuka. Bahagyang napawi naman ang galit ni Ate Cecil sa akin. Dahil sa pag-aalala. Kaagad niya akong inalalayan at marahang hinimas ang likod ko. Para pagaanin ang pakiramdam ko. Mas lalo kaming pinagtinginan ng mga tao ron.
at naging laman din ng mga bulungan. Kanina pa napaatras ng hakbang si Rico para iwasang madumihan ng sapatos niya habang sumusuka ako. Napapailing na lang si Ate Cecil na inakay ako palabas sa lugar na yun. Hindi kami sinundan ng mga kaklase at kaibigan ko. Kahit na si Rico, nagpaiwan din sa loob. Dun pa lang ay napagtanto na agad ni ate kung anong klaseng motibo meron si Rico para sa akin. Pero hindi siya nagsalita at napabuntong hininga na lang. Tingin ni Ate Cecil, hindi ako marunong kumilatis ng ibang tao. Na ang bagay na yon ang isa sa magiging sanhi ng pagkakapahamak ko. Maingat akong inakay ni ate. Patungo sa direksyon kung nasan ang tricycle na inarkelapan niya sa pinsan naming lalaki. Tutok na tutok si ate sa pag-alalay sa akin. Nasusuray-suray sa paglalakad. Napahinto kami sa paglalakad dahil sa babaeng humarang sa daraanan namin. Nasa edad 40 hanggang 45 na to. Sopistikada at halatang may pinag-aralan sa postura pa lang. Napansin ni ate na masama ang pagkakatitig nito sa amin, lalo na sa akin. Nakulang na lang ay tupukin ako ng apoy dahil sa nagbabaga nitong tingin. Kinabahan si ate at hindi napigilang usisain kung sino to. Ano kung kailangan nyo, Mrs.? Miss. Dalaga pa ako kaya Miss ang itawag mo sa akin. Okay ho, Miss. May problema ho ba kayo sa kapatid ko? Bakit ganyan po kayo makatingin sa kanya? Problema? Wala pa sa ngayon. Pero kung hindi siya mag-iingat sa mga ikinikilos niya, hindi malabong magkaproblema kami. Ano hong ibig niyong sabihin? Kung ayaw niyong dumating tayo sa puntong yon, disiplinahin mo mabuti ang kapatid mo. Dahil kung hindi, pasensyahan na lang tayo. Kumunot ang noo ni Ate Cecil. Hindi lubos na maintindihan ang gustong ipahiwatig ng kausap. Nang mapagtantong may pagbabanta sa mga salita nito, ay nagsalubong ang kilay ni ate. Kukumprontahin na sana niya ang babae. Pero bago siya nakapagsalita, tumalikod na to't umirap. Saka naglakad palayo. Bago pa to nakalayo, wala sa sariling nag-angat ako ng tingin at nakita ang pamilyar nitong mukha. Miss Arevalo? Kilala mo siya? Anong tama nun? Bakit gano'n siya makaasta? May saltik yata yung babaeng yun. Hindi ako nakasagot dahil nakaramdam na naman ako ng pagsusuka. Nagmamadali akong inalalayan ni ate sa gilid ng kalsada. Kaagad na nawaglit sa isipan namin ang tagpong yun. Isa pala yung malaking pagkakamali na pagsisisihan namin magkapatid kalaunan. Dapat pala noon palang inalam na namin ang papel na gagampanan ni Miss Arevalo sa buhay ng buo naming pamilya. Nakauwi kami ng ligtas ng gabing yun. Katulad ng inaasahan ko, hindi pa natutulog si Itay. At sinalubong pa kami na marinig ang pagdating ng tricycle namin. Tila nakahinga ng maluwag si Itay nang makitang walang nangyaring masama sa aming magkapatid. Pero lumukot ang nag-aalalang ekspresyon sa mukha nito nang makitang hindi na naman ako makagulapay dahil sa kalasingan. Dahil ako ang bunso, ako talaga ang mas paborito ni Itay. Wala namang kesyo yun sa ate ko. Dahil 10 taon ang tanda niya sa akin. Siya ang madalas na mag-alaga sa akin nung bata pa lang ako. Siya rin ang naging katuwang ni Itay sa pagpapalaki sa akin. Simula nang maulila na kami sa ina. Hindi na kasi nag-asawa pa uli si Itay. Dahil mahal na mahal niya ang nanay namin. Hindi na rin ako nagising nang punasan ako ni ate ng basang bimpo. At palitan ng malinis na damit. Dahil nga sa himbing na ako. Nang inom pero hindi naman kaya ang sarili. Nang aabala pa talaga ng iba. Naku! Kunti lang talaga kita kapatid. Biglang sumagi sa isip ni ate ang ilang kaparehong eksena nung mga bata pa kami. 5 taong gulang pa lamang ako nang mamatay ang aming ina.
Hindi ko pa kayang alagaan at asikasuhin ang sarili ko noon. Habang si Itay naman, abala sa paghahanap buhay para maitawid namin ang araw-araw. Dahil dalaga na si Ate Cecil ng mga panahon na yon at may isip na, sinalo niya ang mga gawain sa bahay. Sa kanya rin napunta ang responsibilidad sa pag-aalaga sa akin. Siya ang matyagang nagpapaligo at nagpapakain sa akin. Sumasama rin siya sa akin sa school. At ang nag-aalaga sa akin kapag meron akong sakit. Palaging nababanggit ni na Ate Cecil at tatay kung gaano ako kabait at kasweet nung bata pa ako. Masunurin din daw ako at maalalahanin. Pareho tuloy nilang hindi mawari kung ano nangyari sa akin. Dahil lumaki akong soil at lasinggera. Ibang-iba sa ugali nung bata pa ako. Nagbago lang naman ako nang tumuntong ng college. Dahil sa iisang dahilan, barkada. Mukhang anghel nung bata, pero sutil naman nung lumaki. Dapat kasi naging bata ka na lang ulit. At least hindi ganun kalayo ang mga lugar na nararating mo para hindi ka rin mahirap hagilapin. Hay nako, Mabel, kailan ka ba talaga magbabago? Nawawala na ako ng pag-asa. Si Itay na lang ang hindi pa. Sana nga magbago ka na talaga pagdating ng panahon. Sana nga talaga. Kinabukasan pagkagising, ramdam pa rin ni Ate Cecil ang pagkairita. Nakadagdag pa yun sa sama ng kanyang pakiramdam dahil sa kakulangan sa tulog. Naabutan niya nagkakape sa kusina si Itay. Nawala ring matinong pahinga sa nagdaang gabi. Tay, hindi ba parang sumusobra na si Mabel? Hindi na talaga siya nagpapapigil sa atin. Tingnan mo, halos gabi-gabi na lang siyang inuumaga ng uwi. Madalas lasing pa. Kung hindi pa siya susunduin, baka kung kani-kaninong bahay na lang yan nakikitulog. At walang kesyo kung sa bahay man yun ng babae o lalaki. Alam mo ba kung anong ayos niya nang madatnang ko siya kagabi? Halos kumandong na siya sa kainumang lalaki at nakikipaglandian pa. Normal lang naman sa mga kabataan ngayon na mahilig sumama sa mga kaibigan nila at sumali sa mga kasiyahan. Magmamature din naman yan si Mabel paglipas ng panahon. Hayaan na lang muna natin maranasan niya yung karaniwang nararanasan ng mga kaedad niya. Tungkol naman sa inasal niya, subukan mo na lamang siyang paliwanagan ng maayos. Matalino naman ang kapatid mo Maiintindihan niya yun. Kaya hindi natatakot si Mabel kasi alam niyang kakampihan mo siya. Ayan tuloy, walang disiplina at masyadong pasaway. Baka naman kasi kapag lalo natin siyang pinigilan, lalo pa siyang manggigil. Alam mo naman na ibang-iba na ang mga kabataan ngayon. Higit silang mapusok at mas rebelde kaysa noon. Pero dapat naman, Tay, nagagalit din kayo. Pagalitan niyo si Mabel. Puro po kasi kayo pangaral, hindi naman siya nakikinig. Kahit naman ikaw hindi naman kita pinapagalitan ng bata ka pa. Pero lumaki ka naman ng maayos at responsableng tao na may pagmamalaki ng kahit na sinong magulang. Darating din ang panahon na magiging ganun din si Mabel. Hindi ho mangyayari yon kung hindi natin siya madidisiplina ng tama. Paano na lang kung may mangyari sa kanyang hindi maganda sa mga lugar na pinupuntahan niya? O kaya paano naman kung may gawin sa kanyang hindi maganda yung mga kainuman niya? Madalas puro lalaki ang kasama niya. Bihira lang ang babae. Hindi naman kasi gawain ng matinong babae yung ganyan. Paano kung mabuntis siya? Masisira ang buhay niya at matitigil siya sa pag-aaral. Masasayang ang scholarship at ang lahat ng pinaghirapan niya, ng pinaghirapan natin. Ay, kaya tayo lagi yung napagchichismisan ng mga mosang dito sa compound natin dahil dyan sa mga pinaggagagawa ni Mabel. Huwag mo na lamang pansinin ang mga chismosa sa labas, anak. Hindi naman sila ang nagpapakain sa atin At saka wala naman tayong ginagawang masama sa kanila. Kahit na po, nakakarindi pa rin kapag naririnig ko silang pinag-uusapan tayo. Si Mabel naman kasi, lagi silang binibigyan ng bala kaya hindi sila nauubusan ng ichichismis sa atin Pasensya na, anak. Kasalanan ko't hindi ko nadisiplina ng tama ang kapatid mo. Alam mo naman na hindi ko siya kayang paghigpitan dahil naaawa ko sa kanya. Lumaki siyang hindi nakasama ng matagal ang nanay niyo. Kung nandito lang sana siya, siguradong hindi lalaking ganyan si Mabel. Siguro
Dapat nag-asawa na lang ako nung matagal nang wala sa piling natin ang nanay nyo. Para naman kahit papano nakaramdam si Mabel ng aruga ng isang ina. Hindi nyo naman po kasalanan kung hindi na kayo nag-asawa ulit. Sadyang mahal nyo lang talaga ang nanay. At saka hindi rin naman po tayo sigurado kung magiging mabuting ina nga sa amin ni Mabel yung magiging madrasta namin kung sakaling nag-asawa nga kayo noon. Salamat sa pagpapalubag ng loob, anak. Napakarami kong pagkukulang sa inyo magkapatid. Hindi ko alam kung makakabawi pa ako nito sa inyo. Gayong heto ko at alagain na. Mahina na ang kalusugan. Nakadagdag pa ako sa mga pasa ninyo. Tay, huwag nyo na pong isipin yan. Kahit kailan, hindi po namin kayo ituturing ni Mabel na pasanin sa buhay namin. Kayo na lang po ang natitira naming magulang. Kayo po ang pinagkukunan namin ng lakas ng loob. Hindi po namin kakayanin pareho ni Mabel kung may mangyayari sa inyo. Naiintindihan ko, anak. Huwag ka mag-alala at aalagaan kong mabuti ang sarili ko. Para naman matagal-tagal ko pa kayo makasama. Hahayaan ko munang hintayin ako ng nanay niyo sa langit. Sasamahan ko muna kayo ni Mabel hanggang sa mga pag-asawa kayo at bigyan niyo ako ng mga apo. Naku, Tay! Kay Mabel po kayo umasang magkaroon ng apo. Para kasing ayoko magkaanak eh. Ang hirap magpalaki ng mga bata ngayon. Tingnan nyo na lang si Mabel. Ang hirap ispelengin ng pag-uugali. Kung ayaw mong magkaanak, kahit mag-asawa ka na lang. Para may makasama ka sa pagtanda mo. Kailan ka pa magpapakilala sa akin ng boyfriend? Abay hindi ka na bumabata. Mawawala ka na sa kalendaryo. Paano naman po ako magkaka-boyfriend kung sa sarili ko na nga lang kulang pa ang oras ko? Kulang na nga yung 24 oras sa trabaho ko bilang public school teacher. Tapos dagdag pa tong si Mabel. Pasensya na talaga, anak. Sa'yo ko na ipagkakatiwala ang bunso natin. Ikaw na lamang ang bahalang dumisiplina sa kanya. Maiintindihan ka rin niya. Ay, sana nga ho talaga, Tay. Magdilang anghel po sana kayo. Naputol ang pag-uusap ni na Ate Cecil at Titay nang lumabas ako ng kwarto ko. Na nahihilo at pumipintig sa sobrang sakit ng ulo. Ang sakit na ulo ko. Ang sakit. Tubig. Tay. Ate. Pahingi ako ng tubig. Naku, nagising na pala ang senyorita natin. Cecil, bago ka maglitanya dyan, ikuha mo muna ng tubig ang kapatid mo. Nakakainis naman. Kaya namimihasa yan si Mabel kasi kinukonsinti nyo rin talaga, Tay eh. Ito na nga po, kukuha na. Padabog na nagtungo si ate sa kusina para ikuha ko ng malamig na tubig. Naawa rin kasi si ate sa lupaypay kong itsura paglabas ng kwarto. Sapo ko ang aking noo at dahan-dahang naupo sa sofa. Gulo-gulo ang buhok ko at may makeup pang natitira sa mukha ko. Halatang may iniinda kong hangover dahil namumula at namamaga pa ang mga mata ko. Hindi nagkomento si Ate Cecil sa masangsang na amoy alak na nakadikit pa sa katawan ko. Habang si tatay napapailing naman sa hindi ko kaaya-ayang itsura. Pabagsak na ibinaba ni ate ang baso ng tubig sa mesita. Thank you, ate. Thank you? Aanhin ko naman yung thank you na yan kung ganito na naman tayo makalipas ang ilang araw. Mabel naman, tigilan mo na kasi yung madalas mong paglalasing. Hindi na tama yan eh. Ang pag-inom ng alak, minsanan lang yan kapag may okasyon o salo-salo. Hindi yan hobby na pwede mong gawin kada may bakante kang oras. Sorry na, Ate Cecil. Birthday kasi ng kaklase ko kaya nagkaayaan sa bar. Hindi ko nahindian kasi pakisama na rin. Psh, pakisama. Pahamak talaga yung pakisama na yan. Ganyan din yung dahilan mo nang umuwi kang lasing at hindi na makagulapay nung nakaraang linggo. At saka nung isang araw na nagpasundo ka sa bahay ng kaibigan mo. Ano ba yan, Mabel? Matuto ka namang humindi. Gusto mo rin kasing maglasing talaga kaya sama ka ng sama. Harmless naman yung pag-inom ko. At saka mapagkakatiwalaan ko naman yung mga kasama ko doon. At paano ka naman nakakasigurong mapagkakatiwalaan mo nga ang mga yon, Aber?
Ang dami nyo doon. Hindi mo makakabisado ang likaw ng bituka ng bawat isa ron. Kaya hindi ka dapat magtitiwala na lang. Malay mo ba kung anong tumatakbo sa utak ng mga yon? Kaya mo bang basahin ang iniisip nila at siguruhing wala silang binabalak na hindi maganda? Grabe ka naman magsalita sa mga kaibigan ko, ate. Kung husgahan mo sila parang alam mo na agad lahat ng tungkol sa kanila. Mabuti ang trato nila sa akin, kaya naman nakikisama rin ako. Hindi naman ako loner type na katulad mo na walang kaibigan at laging mag-isa. At saka, kaklase ko rin sila, no? Kung hindi ako sasama sa mga inuman ng mga kaklase ko, please at i-outcast nila ako. Ayoko mabully dahil lang sa hindi ko pagsama sa kanila. Gagawin ba yun ng mga mabubuting kaibigan? Pinapasakit mo lalo ang ulo ko sa mga dahilan mong yan eh. At nagagawa mo pa talagang i-justify ang pagiging manginginom at lakwatsera mo. Hay nako, Mabel, magtigil ka nga at baka hindi kita matansya. Hindi magandang tingnan sa babae ang pagiging lasinggera, kaya tigil-tigilan mo na yan. Pati rin yung pagsama mo sa mga kaklase at sa mga kaibigan mong puro gala at lakwatsa lang ang alam. Mabel ha, binabalaan kita. Magkaroon ka lang ng isang bagsak na subject, makakatikim ka talaga sa akin. Ay nako, ate. Kahit na puro ako inom at gala, naipapasa ko pa naman lahat ng subjects namin eh. Kasama pa rin naman ako sa Dean's List at maintain ko pa rin ang scholarship ko. Ayoko lang na puro aral lang gagawin ko sa college. Gusto ko rin ma-enjoy ang kabataan ko at magkaroon ng ibang experience na maaalala ko pag graduate ko. Marami ka pang oras para sa pag-enjoy na yan. Ang priority mo dapat ngayon ay yung pag-aaral mo. Saka na yung barkada at paglalakwatsa. Mapapahama ka lang sa mga yan. OA ka na masyado, ate. Huwag mo nga akong idamay sa malungkot mong buhay. Palibasa kasi, walang nagtitiyagang maging kaibigan mo. Masyado kang strict at conservative. Tapos, gusto mo pa lagi kang nasusunod. Kung magsalita ka pa, akala mo naman ikaw lang ang marunong mag-isip. Dinaig mo pa yung terror naming prof, kaya wala kang boyfriend eh. Walang lalaking makakatagal sa ugali mo. At kung meron man, endangered species na yon. Big deal ba na wala akong boyfriend? So anong gusto mo? Yung gaya ng ginagawa mo na kumakalantari ng lalaki kada nakakainom. May respeto ako at pagpapahalaga sa sarili. Sana matutunan mo ring magkaroon nun. Pampalubag loob mo lang yan sa sarili mo. Ang sabihin mo, wala talagang nagkakagusto sa'yo. Girlfriend kasi ang gusto nila at hindi pangalawang nanay. Naku! Maldita ka talaga! Pinagsasabihan ka lang para makita mo naman yung mga mali mo. Minamasama mo pa. Ate, may sarili na akong pag-iisip. Alam ko na kung anong ginagawa ko. Si tatay nga hindi ako sinisermonan. Tapos ikaw, kung makatalak ka sa akin, daig mo pang magulang natin. Kapatid lang naman kita. Abat, kung makapagsalita ka, akala mo may napatunayan ka na. Halika rito, halika. Lumapit ka at nang makatikim ka. Ate naman, huwag ka masyadong war freak. Pinapalapit kita, di ba? Lapit! Ang sakit! Ang sakit talaga ng ulo ko. Nahihilo pa ako at saka nasusok ka. Tama na nga yan, Cecil. Maglalaga muna ako ng luya. Mabisa yon para pangtanggal sa sakit ng ulo. Uminom ko na rin ng gamot para sa hangover mo, Mabel. May stock pa tayo sa drawer. Teka, ako na nga lang ang kukuha. Ayan na naman tayo, Tay. Masyado ka talagang maluwag kay Mabel. Paano niya marirealize na may konsekwensyang lahat ng ginagawa niya kung ganito niyo lang kadali palalampasin ang bawat pagkakamali niya? Ay, hindi naman sa ganun, Cecil. Ako na may nag-aalala lamang. Di wala pang ang laman niyang tiyan ni Mabel at hindi pa nakakapag-agahan. Tama po kayo, tay. Nagugutom na nga po ako eh. Ate, sorry na. Time out muna tayo sa sermon, please. Hindi sa ikaw ang kinakampihan ko, Mabel. Kami naman ang ate mo'y nag-aalala lamang sa iyo. Bata ka pa pero may bisyo ka na kaagad. Masama yan sa katawan. At saka yung pagdayo mo pa sa kung saan-saan ang walang paalam para lamang makipag-inuman. Paano na lamang kung may mangyari sa iyo dyan? Tapos hindi namin alam. Ano na lamang ang magagawa namin kung huli na ang lahat?
Ang alak, nakakawala yan ng kakayahan natin mag-isip ng tama. Panaiinom ka at umaabot ka sa puntong hindi mo na kaya ang sarili mo. Paano ka magiging listo niya kung sakaling malagay ka sa alanganing sitwasyon at lasing ka? Mahal ka namin ng ate mo, anak. Kaya hindi mo maialis sa amin na mag-alala. Kahit sabihin mong pinagkakatiwalaan mo mga kainuman mo. Sa'yo may tiwala kami. Pero sa mga kasama mo, wala. Kung hindi mo kayang itigil yung bisyo na yan, bawas-bawasan mo man lang sana. Puno ng pag-aalala at pagmamahal ng magulang ang mga pangaral ni Itay. Nakaramdam tuloy ako ng konting guilt dahil sa kasutilan ko. Sinamantala naman ni Ate Cecil ang pananahimik ko para muli na naman maglitanya. Dahil sa apektado pa rin ako sa pangaral ni Itay, hinayaan ko na lang din si ate. Mangako ka, Mabel. Mangako ka na hindi ka muna magiinom. Sa dalas mong malasing, alak na yata ang dumadaloy dyan sa mga ugat mo eh. Hayaan mo man lang makabawi ang katawan mo. Mag-focus ka muna sa pag-aaral mo at patapusin ang semestre na ito. 2 buwan na lang naman ang natitira. Eh, oo na po. Hindi na po muna ako magiinom. Magiging good daughter na po ako. At syempre, good sister na rin para sa walang kasing ganda kong ate. Uy, maganda raw siya. Palakpak tenga na yan. Hindi na yan galit sa akin. Ay, tigilan mo ako, Mabel. Hindi mo ako madadala sa ganyan mo. Ate naman, tatanda ka talagang dalaga niyan. Problema ko na yon. Ang totoo niyan ay duda rin ako sa sarili ko. Natuto pa rin kong ipinangako ko. Ilang beses na rin kasi ako nangako ng ganon. Pero lahat yun ay napako lang din. Gayunpaman batid ko na parehong umaasa sina Itay at Ate Cecil na sa pagkakataong ito ay matatauhan na ako. Pero sadyang mahirap baguhin ang nakagawian na. Lalo na kung hindi pa buo ang loob ng isang tao na magbago. At ako, wala pa talaga sa loob ko magbago ng mga panahon na yun. Kalahating buwan lang ang lumipas. At hinahanap-hanap ko na naman ang alak. Noon ko napagtanto na adik na nga talaga ako sa pag-inom. Hindi ko na basta-basta maiaalis sa buhay ko ang impluensya ng alak. Hanggat wala akong matatag na determinasyon. Hindi nga nagtagal. Muli ko na naman nakalimutan ang pangako ko. Ipinagdiwang naman ng eskwelahan ng foundation day nito. Kaya nagkaroon ng mga college party ang bawat kurso bilang selebrasyon. Pagkatapos ng 1 buwan na puro pag-aaral lang ang inatupag ko, sinamantala ko ang pagkakataon para naman makapagliwaliw. Oh, Mabel. Mabuti naman naka-attend ka rito sa college party natin. Syempre naman, hindi ko palalampasin ang okasyong ito. Ito na lang ang tanging pagkakataon ko para makapag-relax. Reward ko na to sa sarili ko. Balita ko nga, running for Dean's List ka raw ulit this sem. Exempted ka na raw sa final exam sa halos lahat ng subject. Congrats! Thank you. Pinagpuyatan ko yun, kaya deserve ko talaga. Pinagpuyatan? May iba ka pa palang pinagpupuyatan bukod sa inuman. Hindi ko alam yun ah. Talaga bang ang pagiging lasinggera kong nakatatak sa isip mo? Marami ka pa talagang hindi nalalaman sa akin. I'm a woman of many layers kaya. Willing naman ako makilala ka pa eh. Ikaw lang eh. Wala kang time sa akin. Ako pa ang walang time? Hello? Ikaw kaya itong missing in action lagi. Mukhang busy-busy ka rin. Sana sa pag-aaral yan at hindi sa ibang babae. Oo, busy talaga ako sa ibang babae. Kay Miss Arevalo at sa napakahirap niyang subject. Lang yung calculus subject na yan. Hindi ako pinapatulog gabi-gabi. Kay Miss Arevalo? Sa subject din niya ako hindi pa exempted. Ang hirap kasi. Kahinaan ko pa naman ang math. Ginagapan ko na yung subject na yun. Ang hirap ang pakiusapan ni Miss Arevalo. Pakiramdam ko nga, pinag-iinitan ako nun lately eh. Ako ang laging kinatawag para mag-solve ng problem sa board. Hindi naman siguro. Baka favorite student ka lang niya. At kaya ka laging tinatawag kasi tiwala sa masasolve mo yung problem.
Hindi ko nga nasusolve eh. Kaya lagi akong napapahiya sa harap ng klase. Nakakatroma na. Math kaya ang worst subject ko. At yung college algebra na yan ang magpapahamak sa mga grades ko. Sana nga exempt na rin ako ni Miss Arevalo sa subject niya para hindi ko na kailangan mag-final exams. Para diretso lakwatsa na agad. Gusto mo bang tulungan kitang kausapin si ma'am? Malakas ako ron. Ha? Sigurado ka bang uubra ka kay ma'am? Terror teacher kaya yun sa buong campus. Sino bang estudyante rito ang hindi nangangatog ang tuhod kapag narinig na siya ang prof? Palibhasa kasi matandang dalaga. 40 years old tapos single pa rin. Naku, si Ate Cecil. Baka maging tulad din niya si Ma'am Arevalo in the future. Akong bahala. Lahat naman tinatabla ng karisma ko eh. Si Miss Arevalo pa. Isang ngiti ko lang. Laglag kagad ang panty nun sa akin. Kapag narinig ka talaga ni Ma'am, sigurado bagsak ka kagad sa subject niya. Hala, naramdaman yata ni Ma'am na siya yung pinag-uusapan natin. Tingnan mo, parang sa atin siya nakatingin. Ang layo natin sa pwesto niya para marinig niya tayo. Tapos maingay pa yung tugtog sa speaker. Imposibleng malaman ni Ma'am na siya yung pinag-uusapan natin. Saka, hindi yan sa atin nakatingin. Nagkataon lang na banda rito nakafocus yung attention niya. Sa bagay, nakakatakot naman tumingin si Ma'am. Parang manlalapa ng buhay. Huwag mo na lang pansinin. Ay, nga pala, may after party pala tayo pagkatapos dito. Walang prof dun. Bottomless ang drinks. Matutuwa ka ron. Baka magalit na naman sa akin ang ate ko kapag umattend pa ako sa after party na yan. Huwag na lang kaya akong pumunta. Sigurado ka? Matagal ka ng absent sa inuman ah. Hinahanap ka lagi. Pag-isipan mo muna. Kahit dumaan ka lang sandali. Sige na nga. Pero sandali lang talaga ako dun ha. Tsaka isang shot lang tapos uwi na ako. Ayun! Mabuti naman pumayag ka rin. Pag-enjoy ka ron, promise. Ikaw ang maghatid sa akin sa bahay ha. Para ikaw ang iyaharap ko kapag nagalit na naman si ate. Yung ate mo yung masungit na babaeng sumundo sa'yo last time, di ba? Maganda sana yung ate mo pero masungit eh. Nakakatakot lapitan. Hindi naman. First impression lang yun. Ako kasi ang baby sa pamilya namin kaya medyo strict sa akin yung ate ko. Overprotective, ganun. Pero sigurado ko na kapag may nag-agrabyado sa akin, nandyan agad si ate para ipagtanggol ako. Kaya ikaw, ngayon pa lang, mag-isip ka na. Kung makapagsalita ka naman sa akin, parang pinapalabas mong may masama akong balak sa'yo. Wala ba? Huwag ka na magpanggap, huy. Ang sweet mo naman kapatid. Ipinagtatanggol mo yung ate mo kahit wala siya rito. Siyempre naman, kapatid ko yun. Ako lang ang may karapatang laitin siya. Pero kahit ganun pa si ate, mahal ko pa rin yun. Sana nga lang mabawasan yung pagiging overprotective niya at ma-realize niyang hindi na ako bata. Kaya ko ng sarili ko. Napasarap ang usapan naming dalawa. Para kaming may sariling mundo na hiwalay sa iba pang nasa paligid namin. Marami ang nakapansin sa kakaibang closeness namin sa isa't isa. Na hindi lang dahil sa pagiging simpleng magkaibigan. Hindi rin nakatakas sa pansin ko ang mga masasamang tinging ibinabato sa akin ng mga babaeng humahanga rin kay Rico at naiinggit sa akin. Nakaramdam ako ng kasiyahan at ng self-satisfaction dahil sa akin lang nakatuon ang buong atensyon ni Rico. Pakiramdam ko may napanalunan akong contest. Nakakataba yun sa pride at ego ko bilang babae. Kaya naman hindi rin maalis-alis ang malapad ng ngiti sa mga labi ko. Kahit anong maghiwalay kami ni Rico para puntahan ng sari-sarili naming barkada, hindi pa rin nawala ang nakapaskil na matamis ng ngiti sa mukha ko. Napuna rin yun ng best friend kong si Irene at ng iba pa naming kaibigan. Pinaulanan nila ako ng pang-aasar na sinakyan ko na lang. Lahat sila'y masaya para sa akin. Dahil sa nagkakamabutihan na nga kami ni Rico. Maliban na lang sa isa ko pang kaibigan na si Jessica. Nag-aalala ang ekspresyon ni Jessica nang kausapin niya ako tungkol kay Rico.
at sinabi ang kanyang mga nalalaman tungkol sa lalaki. Ang mga nalaman kong yun ay nagdala ng bahagyang pagkabalisa sa akin at gumulo sa isip ko. Totoo kaya mga narinig ni Jessica? 2 babae na raw ang dating malapit kay Rico ang nagkasakit na malubha at muntik nang mamatay. Kung ganun man, ano naman ang kinalaman ni Rico dun? Tsaka, saan naman ang galing yung chismis na may itinatagong relasyon sina Rico at Miss Arevalo? Mahigit 2 dekadang agwat ng edad nila ah. Kahit na legal age na si Rico, parang nakakadiri pa rin. Sugar mommy ba talaga si Miss Arevalo? Ang gulo! Para akong matutuliro sa mga nalaman ko. Kaya naman nagpaalam muna ako sa mga kaibigan ko na pupunta ng CR. Kailangan ko ng tahimik na lugar para makapag-isip ng maayos. Wala akong kamalay-malay na may nakasunod pala sa akin. Walang tao sa CR na pinuntahan ko. Nahimasmasan ako dahil sa lamig ng hangin galing sa aircon. Narinig kong bumukas at sumara ang pinto. Kaya napatingin ako sa pumasok. Nanlaki ang mga mata ko nang makita ko si Miss Arevalo. Ang isa sa mga gumugulo sa isip ko. Miss Amonte, pwede ba tayong mag-usap? Miss Arevalo, ano pong kailangan niyo sa akin? Miss Amonte, alam mo naman na isang kilalang Catholic University ang eskwelahan natin, hindi ba? Oo naman po. Nasa pangalan pa yun ng university kaya imposible pong makalimot doon. Good. Alam mo naman pala, kung gano'n bakit ang lakas pa rin ng loob mong gumawa ng mga bagay na lumalabag sa rules and regulations na meron ang university natin? Ano ho, ma'am? Hindi ko po kayo maintindihan. Parang wala naman po akong natatandaan na may nalabag po ako. Sigurado ka? Iniabot niya sa akin ang hawak na manipis na stack ng mga papel. Mga litrato pala yun galing sa social media. Kasama ako sa bawat litratong nasa mga papel. At lahat yun kuha habang nasa inuman ako at nasa iba't ibang level ng kalasingan. Meron pang kuha sa bar kung saan ako sinundo ng ate Cecil ko. Sa lahat ng litrato, hindi nawawala ang mga bote at baso ng alak kasama ko. Napalunok ako at pagkuwa'y nakaramdam ng hiya. Sa ilang litrato kasi, parang kaladkarin at mababang babae ang itsura ko. Kinunan kasi yon habang lasing na lasing ako at kung ano-ano na lang ang pinaggagawa. Ganun pa may nagpanggap akong hindi apektado at ibinalik ang mga printout sa propesora. Ano naman po ang masama sa mga yan? Lampas 18 years old naman po ako at hindi na bawal ang uminom. At saka, tapos na po ang school hours sa mga yan. Kaya hindi po ako nagka-cutting classes. Hindi po niya naapektuhan ng class attendance at performance ko. Tama ka, pero hindi yon ang dapat mong pagtuunan ng pansin. Akala ko pa naman matalino ka. Hindi mo ba binasa ang student handbook? May policy tayo na ipinagbabawal ang pagsusuot ng school uniform sa mga lugar na wala namang kinalaman o koneksyon sa eskwelahan natin. Lalo na sa mga aktibidades na maaaring makasira sa imahe na pinangangalagaan ng eskwelahan. Doon pa lang ay may violation ka na. Ano na lang ang iisipin ng mga magulang ng mga batang nag-aaral pa kapag nakita nila ang mga picture na ito? Na puro lasinggero at lasinggera ang nag-aaral sa eskwelahan natin? Teka lang po, Miss Arevalo. Parang masyado naman po yata kayong harsh sa akin. Hindi lang naman po ako ang nag-iisang estudyante ng school na nagsusuot ng uniform sa ibang lugar. Bakit naman po kung makapagsalita kayo parang napakalaking violation na yung nagawa ko? Ang violation ay violation. Maliit man ito o hindi. At isa pa pala, kung pwede lang din, pakiayos naman ang kilos mo. Nasa school premises pa tayo. Sana naman ay matuto kang ilugar yung landi mo. Mahiya ka naman. Dean's Lister ka pa man din. Hindi ko po alam ang sinasabi niyo, ma'am. Ano naman po ang masama sa mga ikinikilos ko? Hindi bagay sa'yo ang umarteng hindi makabasag pinggan, Miss Amonte.
Marami ang nakakita sa inyo at kasama na ron ang iba pang mga professor at school official. Kayo ni Mr. Aguilar, kanina pa kayo sentro ng atensyon, lalo na ang paglalampungan ninyong dalawa. Para kayo mga sawa kung maglingkisan. Kulang na lang ay ingud-ngud ninyo ang mukha nyo sa isa't isa sa sobrang lapit nyo. My God! Hindi na ba kayo nahiya? Lalo ka na. Babae ka. Magkaroon ka naman sana ng respeto sa sarili mo. Miss Arevalo, parang sumusobra na po yata kayo at masyado nang namimersonal. Ang sakit nyo naman pong magsalita sa akin. At saka, kayo na rin po ang nagsabi na kaming dalawa ni Rico yung involved. Pero bakit parang ako lang ang nadidiin ngayon? Tama na ang pagpapavictim. Nakasaad sa student handbook na bawal ang public displays of affection sa loob ng campus. Guilty kayo pareho ni Mr. Aguilar dito, pero ikaw ang maraming patong-patong na violations. Gusto mo bang masuspend ka at mawala ng scholarship? Kung tutuusin, pwede kong gawin yon at i-endorse na diretso sa dean ang suspension mo. Hindi ka mabuting ehemplo sa iba pang mga estudyante. Your actions are reflecting badly on our school. At isa pa, immoral ka. Mahilig kang manlandi ng kung sino-sinong lalaki sa tuwing nakakainom. Wala kang pakialam kahit na may mga karelasyon na sila. Para kang halamang lanta na sabik sa dilig. Nakakasuka kang klase ng babae. Nung unay natigilan ako sa biglang pagbabago ng tono ni Miss Arevalo. Pero nagpantingan-tenga ko sa mga walang habas na paratang niya sa akin. May itinatago ngang galit sa akin ng propesora. Tama ang hinala ko sa kanya. Iba nga talagang nagagawa ng selo sa tao. Nagtiim ang mga bagang ko at nawala ng respeto sa propesora. Teka nga lang po muna, Miss Arevalo. Parang hindi na yata ang reputasyon ng university ang ipinaglalaban mo sa mga salita mong yan. May palagay akong iba na ang ipinahihiwatig mo. Hinagod ko ng tingin si Miss Arevalo. Mula ulo hanggang paa at saka napaismid. Totoo nga ang kasabihan. Ang mga taong walang kibo, nasa loob ang kulo. Kung sino pang makaastang kagalang-galang at walang bahid ng dungis, yun pa talaga. Yung may mga itinatagong baho. Kaya pala hindi pa kayo nag-aasawa sa edad nyong yan. May December love affair pala ang trip nyo. Mahilig ko pala kayo sa bagets. Parang nagmumurang kamatis lang ang peg ha. Halata sa nagdilim na ekspresyon ni Miss Arevalo na natamaan ito sa mga sinabi ko. Baka sa nagbabaga nitong mga mata ang galit. Wala kang modo. Baka nakakalimutan mo, professor mo ko at class advisor pa. Hawak ko ang grades mo. Pwede kitang hindi pag-graduatein o bigyan ng mababang grade para hindi ka makasama sa dean's list at mawala ng scholarship. Hindi ko po kayo pipigilan kung yan talaga ang gusto ninyong gawin. Pero once na gawin nyo nga yan, magkita na lang po tayo sa opisina ng school director. Ilalaban ko mga grades ko, lalo pa at may mga ebidensya ako. Pasado lahat ng quizzes at long test ko. Kompleto rin ako sa project at mga requirements. Lahat yon makakapagpatuloy ng performance ko. Kaya hindi ninyo ako basta-basta may ibabagsak ng dahil ang gusto ninyo. Sabi nyo kanina, masyado akong sabik sa lalaki. Pero parang hindi naman ako yung ganon. Si Rico, lalaki lang yan. Hindi siya rare species na bihirang makikita sa mundo. Siya lang naman tong habol ng habol eh. Hindi ko naman siya masisisi. Siguro dahil mas preferred niya yung fresh pa. Yung hindi bilasa at napaglipasan na ng panahon. Ngayon pa lang, binabalaan na kita, Miss Samonte. Kung ayaw mong masira ang buhay mo, layuan mo na si Rico. Pagsisisihan mo rin yung katabilan ng dila mo. Pagkasabi nun ay tumalikod na at naglakad palayo si Miss Arevalo. Habang naiwan naman akong nagpupuyos pa rin ng kalooban. Sa mga ganong pagkakataon, mas lalo kong hinahanap-hanap ang impluensya ng alak at ang kakayahan nitong pag-aani ng lahat ng mga alalahanin at emosyon ko.
Kaya naman hindi na rin nakakabigla na nawala na naman ako ng kontrol sa sarili at bumigay muli sa bisyo. Takang-taka si Rico dahil bigla ko siyang iniwasan nung nasa after party na kami. Para makalimutan ng mga bagay na gumugulo sa isip ko, sunod-sunod ang ginawa kong pagtagay. Ilang beses akong pilit na kinakausap ni Rico. Pero kahit na anong gawin niya, walang naging epekto sa akin. Lumayo na rin siya at nakitagay sa mga kaibigan niya. Isang oras lang ang lumipas. Nalasing agad ako. Balak ko sana magpahangin lang saglit bago magpahatid pa uwi. Pero kinorner ako ni Rico na lasing na rin. Ano bang problema, Mabel? Kanina lang okay na okay tayo. Tapos bigla mo na lang akong hindi kakausapin. Hindi ko maintindihan tong hot and cold game na nilalaro mo. Kung may problema ka sa akin, sabihin mo ng direkta para alam ko kung anong gagawin. Ano bang nagawa kong kasalanan sa maikling oras na naghiwalay tayo kanina? At sa akin ka pa talaga nagtatanong? Di ba dapat alam mo yung pagkakamali mo? Hindi ako manghuhula, Mabel. Sabihin mo na lang. Maraming babae ang nagkakandara pa sa'yo, tapos sa akin kalapit ng lapit? Bakit ha? Ano bang relasyon natin? Wala naman, di ba? Puro ka lang pahaging. Anong gagawin ko dun? Mapangahawakan ko ba yun? Umamin ka na lang kasi kung gusto mo talaga ako. Oo na, gusto nga kita. Yun naman pala eh. Gusto rin kita. So, ano na? Gusto mo rin ako? Pwede rin namang hindi kung ayaw mo. Mabel naman. Walang bawian. Lasing na lasing kami pareho. At dahil malamig ang gabi at mainit ang aming katawan, may nangyari sa amin ni Rico. Sa isang bakanting kwarto ko na isuko nang wala sa plano ang bataan. Kinaumagahan nagising na lang ako na wala ng saplot at parang inararo ang katawan sa sakit. Naalala ko ang mga nangyari kagabi at nakaramdam ako ng pagsisisi. Hindi pa talaga ako handa na ibigay ang sarili kay Rico. Tanging ang kalasingan ko lang ang nagtulak sa akin na gawin yun. Nasa tabi ko si Rico na wala ring saplot ng katawan. Nang magising siya, nagkatinginan kami. Nagpalingalinga siya sa paligid. Tapos bigla na lang namutla na mapagtanto ang namagitan sa amin. Mabel? Oh, bakit ganyan ang expression mo? Para ka namang nakakita ng multo? Hindi nakasagot si Rico. Naging balisa ang kanyang ekspresyon. At para bang may labis na kinatatakutan. Anong problema, Rico? Bakit parang mas nagsisisi ka pa na may nangyari sa atin kesa sa akin? Nagsisisi talaga ako, Mabel. Hindi dapat ito nangyari. Mali ito. At anong ibig mong sabihin? Pinagtitripan mo lang ba ako at ang feelings ko? Laro lang ba to sa'yo, ha? Hindi ganun, Mabel. Nagkakamali ka sa mga iniisip mo. Totoong may nararamdaman ako para sa'yo. Pero ang bala ko sana, magdahan-dahan muna tayo. Dahil hindi pa ako malaya. Gusto mo pa talaga magdahan-dahan tayo? Kung ganon, bakit mo ko hinaharot ng hinaharot? May iba kang karelasyon? Umamin ka, Rico. Ginawa mo ba akong third party? Para sa kaalaman mo, hindi ako pang kabit lang, okay? Mali ka ng pagkakaintindi, Mabel. Wala akong ibang karelasyon. Pero nakatali ako. Ang bala ko sana kumalas at makawala muna ng tuluyan bago ko aamin ang nararamdaman sa'yo. Pero dahil sa nangyari ngayon, siguradong magagalit siya at malalagay pa sa panganib ang buhay mo. Sinong tinutukoy mo? Kilala mo rin siya. May figurang biglang pumasok sa utak ko at agad kong nahulaan kung sino talaga ang tinutukoy ni Rico. Si Miss Arevalo? Siya nga, Mabel. Ano? Si Miss Arevalo nga! Akala ko pa naman one-sided na pagnanasa lang ang nararamdaman niya sa'yo. Hindi ko alam na may relasyon pala kayo. Wala sabi kaming relasyon. At kung meron man, labag yun sa loob ko. Teka, sandali. Naguguluhan na talaga ako, Rico. Pwede bang ipaliwanag mo naman ng maayos ang lahat? Alam mo bang
Mag-isa na lang ako sa buhay. Ulila na ako sa mga magulang. Wala rin ako mga kapatid. Lumaki ako sa poder ng kapatid na lalaki ni Papa. Maayos naman ang trato nila sa akin pero hindi kami malapit sa isa't isa. 3 taon nang nakakaraan. Nagkaroon ng malaking utang ng tito ko. Malaking halaga ang kailangan para mabayaran yon. Kay Miss Arevalo nang galing ang perang pinambayad sa pagkakautang. Hindi nagpabayad si Ma'am. Pero nanghingi siya ng ibang kapalit. At ako yon. Ang katawan ko. Mula noon ay sunod-sunuran lang ako sa lahat ng gusto niyang gawin sa akin. Akala ko, nasa loob lang talaga ang kulo ng Miss Arevalo na yon. Yun pala, ay mas masahol pa ang tinatago niyang baho. Paano niya nagawa yon? Paano niya naaatim na gamitin ang isang bata sa ganong paraan? Para akong masusuka sa mga nalaman ko. Diring-diri ako kay Miss Arevalo. Halos bumaliktad na ang sikmura ko sa tuwing maiisip ko ang mga ginawa niya kay Rico. Hindi lang yun, Mabel. Alam mo bang may kaalaman din siya sa karunungang itim? Mangkukulam si Miss Arevalo. Kaya hindi rin ako makaalis-alis sa kanya. Dahil tuwing sinusubukan ko, natatagpuan ko lang ang mga pako na bumabalik kung nasaan siya. Nagimbal ako sa narinig. Naalala ko mga pagbabanta sa akin ng propesora. Gumapang ang kilabot sa katawan ko. Mangkukulam? Mangkukulam si Miss Arevalo? Sigurado ka ba, Rico? Baka nagkakamali ka lang. Hindi ako maaaring magkamali. Dahil minsan ko na siyang nakitang isinagawa ang ritual ng pangkukulam. At ang biktima nito, kilala ko rin. Naalala mo ba yung mga chismis tungkol sa akin? Yung tungkol ba sa 2 babaeng nagkagusto sa'yo at bigla na lang nagkasakit na malubhang karamdaman? Oo, yun nga. Totoo ang chismis na yun. Kinulam sila ni Miss Arevalo dahil masyado silang napalapit sa akin. Ginawa niya yun dahil sa selos. Ayaw niyang may iba akong babaeng pahalaga ng higit sa kanya. Hinahayaan lang niya ako kung hindi ko siseryosohin ng babae. Pero sa oras na magseryoso na ako at makaramdam ng mas malalim na pagtingin, pinagdidiskitahan niyang pahirapan ng mga ito gamit ang pangkukulam niya. Pero may nakapagsabi sa akin na buhay pa raw sila. Gumaling sila na makaalis sila sa lugar na ito. Pareho silang nakaligtas. Kaya lang hindi ako sigurado kung makakaligtas ka rin kung sakaling kulamin ka niya. Pagbabalakan ba niya akong kulamin dahil lang sa napalapit na ako sa'yo? Matagal ko nang gustong kumawala sa kanya dahil masyado na ako nasasakal. Sukan-sukan na rin ako sa mga ginagawa namin. Ilang beses na akong paulit-ulit na nagmamatigas para matupad ang kagustuhan kong makaalis. Pero hindi niya matanggap na hindi ko siya gustong makasama. Nawala akong nararamdaman kahit na kaunti para sa kanya. Kaya naghahanap siya ng masisisi at pagbubuntunan ng galit. Natatakot ako baka ikaw yun, Mabel. Nanghina ako sa mga narinig. Kaya kong harapin ang kahit na anong pagsubok. Basta't wala itong kasamang kakaibang elementong katulad ng kulam. Halata ang takot na nararamdaman ko sa mukha ko. Hindi yun nakalampas kay Rico. Patawarin mo ako, Mabel. Nadamay ka pa sa problema ko. Pasensya na, Rico. Hindi ko kayang damayan ka sa mga bagaheng dinadala mo. Natatakot ako. Baka madamay pa ang pamilya ko. Mahina ng kalusugan ni Itay. Hindi niya kakayanin kapag may nangyaring masama sa akin. Malungkot ngunit puno ng pangunawa ang ngiting sinagot sa akin ni Rico. Sa puntong yun napagtanto ko ng hindi pa ganun kalalim ang nararamdaman namin para sa isa't isa. Pareho lang kaming dinala ng mga mali naming desisyon at ng alak sa komplikadong sitwasyon na yun. Ngayon alam ko na rin kung bakit madalas naglalasing si Rico. Gusto niyang makalimot sa mapait niyang karanasan at sa kasalukuyang nangyayari. Kailangan talaga niya ng kaibigan at makakaramay. Tahimik kami nagbihis at naghiwalay. Ngunit bago yun may binigay siya sa akin. Tanggapin mong proteksyon na ito. Hanggat suit mo yan, hindi ka tatabla ng kahit na anong kulam. Kay Miss Arevalo mismo nang galing ang kwintas na yan. Ayoko mang aminin. Makapangyarihan nga ang kwintas na yan.
Dahil ilang beses na rin ako nailigtas niyan. Pero paano ka kung wala ito sa'yo? Huwag ka mag-alala sa akin. Bibigyan ako ng bago nun kapag nakita niyang wala na ang proteksyon ko. Salamat, Rico. At patawad dahil wala akong magawa para sa'yo. Wala kang kasalanan, kaya hindi mo kailangang humingi ng tawad. Hindi ko alam kung paano ako nakauwi sa bahay namin nang wala sa sarili. Mabuti na lamang at parehong wala sina ate at itay nang makarating ako. Dahil hindi ko alam kung paano sila haharapin. Habang mag-isa ako sa kwarto ko, hindi ko napigilan ng mga luhang bigla na lamang naglanda sa pisngi ko. Naalala ko mga ipinagtapat sa akin ni Rico. Awang-awa ako sa kanya. Dahil mag-isa na lang siya sa buhay. Wala na siyang mga magulang at kapatid. Tapos ang akala pa niyang poprotekta sa kanya habang siya'y wala pang kalaban-laban sa mundo. Ay ang siya ring naghatid sa kanya sa demonyo. Mula nun iniwasan na ako ni Rico. Nakaramdam ako ng konting kirot sa puso ko. Kahit pa naiintindihan kong ginagawa lang niya yun para sa kaligtasan ko. Ang akala ko rin ligtas na ako sa atensyon ni Miss Arevalo. Dahil hindi na rin naman kami nagkikita o nag-uusap ni Rico. Lingid sa kaalaman ko, mas lalo palang tumitindi ang galit sa akin ni Miss Arevalo. Labis ang gulat ko ng isang araw. Bigla na lang niya akong hinarap. Hindi ba't sinabi ko na sa'yong layuan mo si Rico? Hindi ka marunong makinig. Sabi mo nga, hindi ka mauubusan ng lalaki. Kaya sana, hayaan mo na lang sa akin si Rico. Huwag ka nang lapit ng lapit sa kanya. Ibang-iba ang Miss Arevalo na kaharap ko ng mga oras na yun. Nawala ang kanyang dating sopistikasyon at postura. At napalitan ng nakakatakot na aurang hindi ko mawari. May kakaiba at panatikong kislap sa kanyang mga mata. Bawat titig niya nagdadala ng kakaibang kilabot sa akin. Miss Arevalo, nagkakamali po kayo. Hindi na po kami nagkakasama o nagkikita man lang ni Rico. Matagal na naming nilayuan ang isa't isa. Bakit po hindi siya ang kumprontahin mo? Huwag ako. Sinungaling ka. Alam na alam ko kung ano ang tunay na nararamdaman ni Rico para sa'yo. Hindi niya yun maitatago sa akin dahil ilang taon ko siyang pinapanood habang siya'y lumalaki at nagkakaisip. Ginawa ko na ang lahat. Inalis ang mga dapat alisin sa buhay niya para lang mapasa akin siya. Hindi ako papayag na may ibang makakuha kay Rico. Ayaw sa akin ang ama niyang si Ramon. Pues hinayaan ko silang magsama ng asawa niya sa kabilang buhay habang ang anak niya ang iniwan ko para maging akin. Nagimbal ako sa mga narinig ko at halos matuod na sa kinatatayuan. Tumakbo sa utak ko ang tanong kung alam ba ni Rico ang mga revelasyong yun. Hindi ako makakapayag na may ibang hahadlang sa amin, lalo na ang isang katulad mo lang. Babalik lang sa akin si Rico kapag nawala ka na. Sabi ko na nga ba? Ang tanging paraan para tuluyang manatili sa akin si Rico ay kung mawawala ang lahat ng mga babaeng umaaligid sa kanya. Kailangan mong mawala. Kailangan! Pagkasabi nun bigla na lang akong sinunggaban ni Miss Arevalo. Muntik na akong matumba sa lupa dahil sa ginawa niyang pagsabunot sa akin. Naramdaman ko ang hapdi sa anit ko dahil sa mga buhok na nalagas. Akala ko kung ano pang pisikal na pananakit ang daranasin ko sa kamay ng babae. Subalit bigla rin itong tumigil at lumayo sa akin bago pa man ako nakasigaw para humingi ng tulong. Binabawi ko lang ang pagmamay-ari ko. Isang matalas na tingin pa ang ipinukol niya sa akin bago tumalikod at naglakad pa palayo. Hawak ni Miss Arevalo sa isang kamay ang kwintas na lagi kong suot mula nang ibigay ito sa akin ni Rico. Para akong binuhusan ng isang timba ng nagyayelong tubig nang mapagtanto ko ang binabalak sa akin ng babae. Hindi nagpatumpik-tumpik si Miss Arevalo sa kanyang mga sumunod na hakbang. Kinagabihan nakaramdam na agad ako ng kakaiba.
Nagsimula ang lahat sa simpleng sakit ng tiyan. Ipinagsawalang bahala ko yun. Dahil ang akala ko inaatake na naman ako ng pangangasim ng sikmura. Pero nang tumagal, mas lalong tumindi ang sensasyong nararamdaman ko sa tiyan ko. Parang may humihilab sa loob ko. Nung una banayad lamang at hindi masyadong ramdam. Subalit pagdating ng umaga, lalo pa itong lumala. Tila ba may kamay na humahalukay sa mga laman loob ko na nagdudulot ng napakatinding sakit. Halos mamilipit na ako sa aking kinahihigaan. Pinagpawisan ako ng malamig at butil-butil. Hindi ko na malayang nagsisisigaw na ako dahil sa matinding sakit ang pinagdurusahan ko. Naalarma sina ate at itay dahil sa mga hiyaw ko. Kaya naman nagmamadali silang isugod ako sa ospital. 3 araw ako na-confine at sumailalim sa iba't ibang mga test. Pero walang makitang problema sa akin ng mga doktor. Sa huli pinauwi lang din kami. Oh, ang sakit! Napakasakit! Ate Cecil, hindi ko na kaya. Ang sakit-sakit. Mamamatay na yata ako. Ate! Ate! Mabel, anak, huwag ka magsalita ng ganyan. Nakikiusap ako sa iyo. Kinuha na sa akin ng nanay niyo at halos ikamatay ko yun. Kung mawawala pa ang kahit isa sa inyong magkapatid, hindi ko nakakayanin pa yun. Kaya anak, huwag kang sumuko. Pakiusap. Lumaban ka para sa amin ng ate mo. Lumaban ka, Mabel! Huwag ka munang bibigay! Manalig kang gagaling ka! Gagawin namin ni Itay ang lahat ng makakaya namin para mailigtas ka! Kumapit ka lang! Please! Mabel! Higit sa dinaramdam kong sakit, ay ang puso kong parang dinudurog. Habang nakikita ko nahihirapan at umiiyak sila, galit ako sa sarili ko. Dahil pakiramdam ko wala na ako nagawang mabuti para sa kanila. Ngayon nasasaktan na naman sila dahil sa kalagayan ko. At walang dudang kasalanan ko yun. Dahil sa kanila kahit papano'y nagkaroon muli ako ng lakas ng loob na labanan ang dinaramdam ko. Kahit na sa likod ng isip ko may mga agam-agam pa rin nabubuo. Kinagabihan tinubuan ako ng mga mapupulang butlig sa buo kong katawan. Kasabay pa nun ang kakaibang sensasyon na para akong ginagapangan ng libo-libong mga insekto. Mabaliw-baliw na rin ako sa papalit-palit na temperatura ng katawan ko. Salitan ng init at lamig. Pakiramdam ko nagdidiliryo na ako sa puntong yun. Dahil kung ano-ano na ang nakikita ng mga mata ko. Minsan matandang hukluban na may nakakatakot na muka na nakaupo sa ibaba ng kama ko. O kaya naman isang malaki at itim na taong unggoy. Meron ring nakakatakot na halimaw ang gabi-gabing pinanonood ako sa isang sulok ng kwarto ko. Dahil sa mga naging sintomas ko, nagkaroon ng hinala sina Itay kung ano ang tunay na nangyayari sa akin. Kaya naman agad silang nagpahanap ng isang albularyo. Natagalan pa sila dahil hindi naman naniniwala ang mga tao sa amin sa mga hulam at barang. Nang dumating ang pinatawag nilang albularyo, agad nitong kinumpirma ang kalagayan ko. Kahit papano'y naibsan din ng albularyo ang mga nararamdaman kong sakit. Kahit na pansamantala lamang yun. Inorasyonan niya ako at binigyan ng mga proteksyon para bawasan ang talab ng kulam. Dahil hindi madaling alisin yun agad sa akin. Ipinagtapat ko rin kina ate at Itay kung sino ang kumukulam sa akin. Pero inilihim ko pa rin na may kinalaman sa nakaraan si Rico.
Dahil sa akin lang niya ipinagkatiwala ang impormasyong yun. Napakaitim ng budhi ng gumawa sa'yo nito. Propesora pa naman siya. Paano niya naaatim gamitin ang mga natutunan niya para manakit ng kapwa? Nasaan ang dangal at dignidad niya? Ang sama-sama niya. Itim nga talaga ang budhi ng taong yun. Pasasaan ba't makakahanap din siya ng katapat? At sa oras na yon, hindi lamang 10 ulit ang ibabalik sa kanya ng karma. Maghihintay na lang ba tayo na karmahin ang babaeng yon? Paano na lang ang pahirap na binigay niya kay Mabel? Kakalimutan na lang ba natin yun ang ganun-ganon na lang, Itay? Hindi, Cecil. Labis ang pagdurusang ipinaranas niya kay Mabel. Hindi natin pwedeng palampasin yon. Ibabalik natin sa kanya ang kulam na ginawa niya. Dapat lamang na maranasan rin niya ang pagdurusa ng kapatid mo noong mga panahon na nasa ilalim siya ng kapangyarihan nito. Inunsulta nila ang albularyo kung anong pwedeng gawin para makaganti kay Miss Arevalo. Sumagot ito na mahihirapan kami sa gusto namin dahil sa malakas at makapangyarihan ng kakayahang mangkulam ng aming kinakalaban. Hindi raw ito basta-basta matitinag kung wala kaming hawak na kahinaan ito. Pero kung makakakuha kami ng personal nitong gamit, makakagawa raw siya ng paraan. Napaisip ako sa sinabing yun ng albularyo. Sa huli nagpa siya akong tawagan si Rico at papuntahin sa bahay namin. Hindi niya naitago ang matinding pagkagulat nang makita niya ang kalagayan ko. Mabel, ano nangyari sa'yo? Bakit ka nagkaganyan? Si Miss Arevalo, tama. Siya may gawa na to sa'yo, di ba? Hindi ko na dapat pang itanong dahil siya lamang ang gagawa nito sa'yo. Patawarin mo ako, Mabel. Kasalanan ko. Kasalanan ko kung bakit kanya dinamay. Kasalanan mo talaga! Kung nilayuan mo lang sana si Mabel, hindi siya kukulamin ng babaeng yon. Kasalanan mo, kaya dapat lang na magbayad ka rin. Maghunos dili ka, Cecil. Hindi siyang sinisisi ni Mabel. Ano ang karapatan natin na sisihin ang binatag yan kung si Mabel mismo ay inosente ang tingin sa kanya? Pero Tay! Tama na, Ate Cecil. Wala talagang kasalanan si Rico. Biktima rin siya at walang kalaban-laban. Si Miss Arevalo. Siya lang ang dapat na managot sa nangyari. At para magawa yon, kakailanganin natin ang tulong ni Rico. Iwan niyo na po muna kami dahil may gusto kong sabihin sa kanyang pribadong bagay. Iniwan kami ni na ate at itay para makapag-usap kami ni Rico ng masinsinan. Saka ko'y sinalaysay ang mga impormasyong naibulalas ni Miss Arevalo. Nang huli kami nagkaharap, kita sa mukha ni Rico na nagimbal din siya sa mga sinabi ko. Totoo ba yan, Mabel? Talaga bang nasabi niya yon? Oo, Rico. Sigurado ako. Sa kanya ko mismo narinig ang mga sinabi ko sa'yo ngayon. Pero hindi ko alam kung nagsasabi siya ng totoo. Wala akong ebidensya. Sana paniwalaan mo pa rin ako. Naniniwala ako sa iyo, Mabel. Hindi na kailangan ng ebidensya. 3 taon na rin ako nasa piling ng mangkukulam na babaeng yon. At noon pa man, ay may mga bagay na akong napapansin. Ngayon nasagot na ang ilan sa mga katanungang meron ako. Kaya pala madalas niyang sabihin na kamukhang-kamukha ko raw ang papa ko. Kaya pala ang pangalan ni Papa ang tinatawag niya sa tuwing nagtatali kami. Kaya pala galit na galit siya sa tuwing nababanggit ko si Mama. Ang mga makahulugan niyang ngiti sa tuwing death anniversary ng mga magulang ko. Sagad sa butong sama niya. Kasuklam-suklam siya. Hindi ko siya mapapatawad. Gaganti ako. Magbabayad siya. Tuluyang napahagulgol si Rico. Dala ng matinding emosyong bumalot sa kanyang mga nalaman. Awang-awa ko sa kanya. Pero ang tanging magagawa ko lang ay ang tahimik siyang damayan. Matagal bago siya tuluyang nakabawi. Mugtong-mugto ang kanyang mga mata nang muli naming harapin sina tatay kasama ang albularyo na siya namang nagpaliwanag kay Rico ng dapat niyang gawin. Kailangan niyang makakuha ng personal na gamit ni Miss Arevalo. Isang bagay na matagal nitong pag-aari at gamit-gamit nito.
Sandaling napaisip si Rico. May ideya na ako kung anong pwede natin gamitin para maging kahinaan niya. Pero hindi yun magiging ganun kadaling makuha dahil ingat na ingat siya sa mga personal niyang gamit. Kahit ang suklay niya sa buhok, hindi niya iniiwan sa kung saan-saan lang sa bahay. May dahilan pala yan. Takot ang mga mangkukulam na gawin din sa kanila ang ginawa nila sa kanilang mga biktima. Mukhang hindi nga talaga magiging madali ang pinapagawa namin sa iyo, iho. Baka ikapahamak mo pa ito. Hindi namin kailangan na may magsakripisyo ng buhay para lang makaganti kami. Kaya isaalang-alang mong iba yung pag-iingat sa lahat ng oras. Huwag po kayong mag-alala, Mang Arnold. Mahal ko po ang buhay ko. Hindi ko po ito sasayangin ng basta-basta. Kahit na po gusto ko makapaghiganti at singilin ng taong sumira ng buhay ko, hindi lang doon dapat matapos ang lahat. Tama si Tatay Rico. Pahalagahan mong buhay mo. Basta lagi mong tatandaan, nandito ako para sa'yo bilang kaibigan mo. Kung hindi ka man magtagumpay, okay lang yon. Pwede naman tayong umisip pa ng ibang paraan. Ngiti lang ang sinagot ni Rico. At saka siya nagpaalam para bumalik sa haulang pinagkukulungan sa kanya ni Miss Arevalo. Kita sa kanyang tindigan determinasyon. Nagawin na ang lahat para lamang hindi siya pumalya. Napabuntong hininga na lang ako. May ideya kasi ako kung hanggang saan nga ang kayang gawin ni Rico. Alam kong nagpupuyos din sa dibdib niya ang galit sa sinapit ng kanyang mga magulang. Nagdusa man ako sa kulam ni Miss Arevalo. Wala yun sa dinanas ni Rico ng ilang taon sa kamay nito. 1 linggo bago nakabalik si Rico. Sa panahong yun tila ramdam ni Miss Arevalo na hindi tumatalab sa akin ng kulam niya. Siguradong kinutuban din siya sa binabalak namin laban sa kanya. Gabi-gabi akong binabangungot na may mga maligno na raw sa labas ng bahay namin at gusto kong makuha. Salamat na lang sa kakayahan ng kakilala naming albularyo dahil naglagay ito ng proteksyon sa buong bahay upang kahit sa panaginip, walang makapasok na kahit na anong elemento. Isang lumang pendant na may larawan ng lalaki at babae ang dala ni Rico pagbalik. Ipinakita niya sa akin ang laman nun. Papa ko yung lalaki sa picture. Si Miss Arevalo naman, nung college pa lamang siya, yung nasa kabila. Naging prof niya dati ang papa ko. Galing sa malayong probinsya si Miss Arevalo, bago sila nagkakilala. Si papa lang kasi nagpakita ng malasakit sa kanya eh. Nung bagong salta lang siya sa syudad, kaya nahulog si Miss Arevalo sa papa ko. Nagpakita siya ng motibo at nagtapat ng damdamin. Pero dahil may asawa at anak na noon si papa, at dahil din estudyante pa noon si Miss Arevalo, nireject siya ni papa. Mula noon, nagtanim na ng galit si Miss Arevalo sa mga magulang ko. Kamukhang kamukha ko ang papa ko. Kaya sa akin inilipat ni Miss Arevalo ang obsession niya. Doon din nabuo ang plano niyang patayin sila. At nagtagumpay nga siya. Pero dahil hindi kami magkaano-ano, hindi siya ang naging guardian ko. Matagal siya naghintay. At gamit ang kakayahan niyang mangkulam, napunta pa rin ako sa kanya sa huli. Konting tiis na lang. Makakalaya ka na rin sa kanya. Malapit na. Sa tulong ng albularyo at ng pendant na nakuha ni Rico, isinagawa ang isang mahabang ritual. Lahat kami saksi sa ritual na yun. Nakapalibot kami sa albularyo at pinanonood ang lahat. Hinding-hindi ko yun malilimutan. Para kasing hindi totoo ang lahat at nasa panaginip lang kami. Naglabasan ng iba't ibang mga insekto sa lupa at nagkukumahog na tumakas. Kasabay ang alulong ng mga aso at kakaibang huni ng mga ibon sa labas ng bahay. Habang isinasagawa rin ng ritual, maraming mga kakaibang bulungan narinig ko sa isip ko. Inuudyokan akong pigilan ng ginagawa ng albularyo. Muntik ko nang sundin ng mga bulong na yun. Mabuti na lang at nahawakan ako ni Ate Cecil na nasa tabi ko. Epekto pala yun na natitirang impluensya ng kulam sa akin. Nagtagumpay ang ritual at sinigurado sa amin ng albularyo na bumalik na ang kulam sa may gawa nito.
Higit pa ang lakas kesa sa orihinal. Labis ang pasasalamat ng buo naming pamilya sa pagligtas ng albularyo sa buhay ko. Hindi nga nagtagal at nabalitaan na lang namin na nag-resign na si Miss Arevalo sa university namin. Ilang araw lang ang lumipas. Namatay na si Miss Arevalo. Pero hindi balik kulam ang ikinamatay niya, kundi sunog. Kagaya ng ikinamatay ng mga magulang ni Rico. Sa unang araw ng lamay ay may pinagtapat sa akin si Rico. Nung huling araw na buhay siya at nakaratay sa kama, pangalan ni Papang palagi niyang tinatawag. Nakakatakot ang itsura niya. Sa wakas, kapareho na rin ang nasa loob niya ang panlabas niyang anyo. Wala na siyang mapepeke pa. Nakatayo lang ako sa labas habang nasusunog ang bahay niya. Hindi ako umalis doon. Dahil natatakot ako baka makalabas pa siya at makaligtas. Saka lamang ako nakahinga nang wala na nga natira sa tinupok ng apoy. Alam mo bang naramdaman ko noon? Nabunutan ako ng tinik. Para akong patay na muling nabuhay. Malaya na rin ako, Mabel. Natapos na rin sa wakas ang mahaba kong bangungot. Hindi biro ang traumang dinanas ni Rico. At kinailangan pa niyang sumailalim sa counseling. Pinili niya magpakalayo-layo para lamang makalimot at magbagong buhay. Sinuportahan ko naman siya sa desisyong yon. Dahil wala akong ibang hangad para sa kanya, kundi ang matutunan niya ang muling sumaya. Mahaba pa ang buhay namin. Kung sakali mang para talaga kami sa isa't isa, o hanggang magkaibigan lang talaga, o kaya naman napadaan lang, marami pa kaming oras para malaman yon. Sa takot ko makagawa muli ng pagkakamali dahil sa impluensya ng kalasingan at masaktan ko uli ang mga mahal ko sa buhay. Magmula nun ay nawala na rin ang amor ko sa alak. Hindi na rin ako kailanman tumikim muli ng kahit na isang patak nito. Wakas,